Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5, Jess na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Miyerkules. Delivery rider ginbuno patay sa iya kasilingan sa Barangay Cubay, Haro. Suspect arestado. 12 anyos ng grade 7 student nakuha sa drug paraphernalia kag pitsikurno sa eskwelahan sa Talisay City. Grupo sang siklista nga nagabike sa fast lane sa highway sa Pavia nakuhaan sa video. Isa sa ila na aksidente. Negros Occidental Provincial Government ginahingyo sa Bacolod City LGU nga kakaso ng ambulant vendors malapit sa Kapitolyo. Kag 70 ka estudyante sa Sabang 2 Elementary School sa Kaluya, Antique, apektado sa pagsaylo sa bulutuan sa bag-o nga site. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, delivery rider ginbuno patay sa iya kasilingan sa Barangay Cubay, Haro. Suspect arestado. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Haro, Iloilo City. Zen? Jert, hindi mabaton sang pamilya Pareño ang nadangtan sang ilahimata nga ginbuno patay kagabi diri sa Barangay Cubay, Haro. Napuhag ang mga residente diri sa Zone 2 Barangay Cubay, Haro matapos magluntad ang pagpangbuno alas 8 kagabi. Ginkilala ang biktima kay Glenn Pareño, 44 anyos kag tumandok sa nasambit nga lugar. Ginatudlo suspect ang kasilingan sini nga si John Mark Dicosto, 28 anyos. Suno sa bata sang biktima, nasa lapay sang bisikleta ni De Costo ang top box sa motorsiklo sang iya amay nga nagatrabaho bilang isa ka delivery rider. Wala pa makontento ang suspect, ginsipa pagit sini ang top box kag didto nagumpisa ang pagsabtanay sang duha. Kasunod sini, hinali lang nga ginbuno ni De Costo si Pareño sa dughan. Ginambalansa ni Papa nga ano na imuya dyan, Mark yaman nga wala kaya gahinay maglabay ka. Tas ginsabat si Papa nga kaya gamay ko no sang amon nga alagyan di dre ako no ginapamutang bala mga gamit ya. Di yun gitiklo dya si Papa. Abi ni Papa manumbag lang sayat. Magisi di si Papa, mamo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ginbawian man sang kabuhi. Nagapati si Lorelyn nga may dumot ang suspect sa ila amay bangod may mga insidente na nga nagainitay ang duha sa ila eskinita. Hindi naman mabaton sang iloy sang biktima ang natabo sa iya. Silin ko diin siglin wala gi sila nanugid nga amo tong natabo, ma'am. Tapos igo ko na balaan sa ngaga na patay na siya. Gagabi pa lang gali na patay na nito. Ako naglayo na akong bamatiyag, ma'am. Kaya hindi ko mabato na akong bata nga napatay na. Pahayag naman sang iloy ni John Mark, problema nila dira sa lugar ang mga gamit sa atubang sambalay sang biktima. Nabudlayan kuno sila maglabay apang wala nila ini napalabot sa barangay. Para lang magutukan kami. Kaya ako nagasagob ko kung kisa nagatakilid ko agi. Bis ka nabudlayan ko nagabitbit ko sang bukat. Nalagyo pa si John Mark apang nadakpan man ini sang kapulisan. The suspect was already arrested right after the hot pursuit operation conducted by the Station 3. So he is now in the custody of Station 3. Wala na recover ang kutsilyo nga gingamit sang suspect. Gintiwan sa news team nga makuha ang statement sang suspect apang nagpaiway ini nga magpa-interview. Jert, suno sa Iloilo City Police Office, ginatuna na sang Police Station 3 kung murder o kung homicide ang kaso nga igapasaka batok sa suspect. Jert? Madamo gayud nga salamat sa detalye, Zen Kilantang Sasa. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Grade 7 student sa Talisay City, Negros Occidental, nakuhaan sang drug paraphernalia kag pesikorno sa sulod sang eskwelahan. Garing balita nga itong gintutukan. Sa unang adlaw sang klase sang Hunyo 8, nagresponde kuno ang gwardiya nga si Ronilo matapos makabaton sang report nga may estudyante nga may dala nga drug paraphernalia kag patalong.
Sa ginkaduan sa manunudlo, gilayon na recover sa isa ka grade 7 student kababayi ang nasambit nga mga gamit. Kuan sa Pichicorno kag pipa bla nang gina kon lang kung ginasuyop la dayon pulpuran bla sang kuan. Taluoy man ko tani pul ka nami gid man matap na sa kanan bata pa. Taga-barangay Matabang ang estudyante. Wala na kuno ini sang amay samtang nagtrabaho sa Manila ang iya iloy. Ginpamangkot siya namon kung gagamit siya ang siling sang bata, wala siya kuno iya gagamit. Patago lang kuno sa iya sang iya pakaisa. Kabata pa kabalo na magampang sang hindi maayo nga illegal nga mga likoton. Wala na naghatag sa pahayag sa News Team ang Talisay CSWDO apang ginkompirma nga nadala ng bata sa isa ka reformation center sa LGU. Nagpasalig ang SDO Talisay City kagabrisan nga tutugan ang kaso. Currently, we are monitoring and all the mechanisms are in place. Kibot no, ang office nato nga naka-receive kita sa mga siling incident. Maning isa ka isolated case and generally Sir Adrian ang atong tanan nga schools diri sa Schools Division Office of Talisay City are safe. Atong mga parents dapat ibantayan kinatanatan mga kabataan. First aton no plan balik eskwela nga ma-ensure na safe ang school environments naton. So dalaman ang aton nga mga concern or information drive. Opo, kay Herald Eka, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, grupo sa mga siklista nagbike sa fast lane sa highway sa Pavia, Iloilo. Isa sa ila na aksidente. Insidente na kuhaan sa video. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makitaan sa sining video ang grupo sa mga siklista sa highway. Apang kun himutaran, yara ang mga ini sa inner lane nga ginatawag man nga fast lane. Kag hindi sa outer lane. Matapos ang pila ka segundos, makitaan nga nagtumpilak ang isa ka siklista sang nag-U-turn na ginasunan nga salakyan. Ang video ang kuha sa Barangay Kabugaw Sur, Pavia, Iloilo sang Hunyo 4, Huwebes. Gina-imbestigaran na sang kapulisan ang insidente. Kung matumod ang mga siklista, ipatawag ang mga ini sang Pavia Public Safety and Traffic Management Office. Suno sa Land Transportation Office 6, dapat sa outer lane ang mga ini bangod para ini sa slow-moving vehicles. Posible, may saraptan man ang mga ini sa ahensya kung lisensyado nga drivers. Ako nga risgo sa bisikleta, ako nga risgo sa mga four-wheel vehicles. As licensed drivers, they should know where the bicycle should be on the road. Naabtan sa news team ang grupo ng DAC nga nagabisikleta sa Amuman Highway kay Nasangaga. Makitaan nga yara sila sa outer lane. Dismayado man ini sa aktwasyon sang kasubong nga siklista. Medyo dismayado man sa kay simple kapwa biker man namon. Sunod lang sila sa bike lane para alayo sa disgrasya kag makarespeto man sa iba. Sunod sa Pavia PSTMO, wala pa sang designated nga bike lane sa lugar. Gani ginapanugyanan ang mga siklista nga sa outer lane lang magbike agud hindi makaperwisyo o kung makahalit sa iban pang motorista. Ginako man sa Pavia PSMO nga kulang sa nakakaigo nga road signages ang highway. Gani isa ini sa gaduso sa meetings sa concerned agencies. Ga-deploy kami sa ngamon mga personnel sa area lalo na dira pakadto kay ti damo sang mga dalaga aksidente. Sa wayong gid lang mga cyclist nga ara sa tunga gage then mayara kita sa mga ordinance man kita nga dapat mag-headgear man sila mo. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ginbawian naman sa kabuhi ang 58 anyos nga si Marlo Galan sa gintiro sang duha ka armadong nga lalaki sa bahis ng barangay Biao, Binalbaga, Negros Occidental sang tinalikdan niya Lunes ang aga. Sa investigasyon sa kapulisan, nagabantay ang biktima sa mga nagatrabaho sa kampo sa ginpalapitan sa mga sospek kag intiro. Nakaagom ini sa mga pila sa likod, ulo, kag iban pa bahin sang lawas. Ginibisbigaran pa kung may kangtangan ang krimen sa iya pagka-sitio president kag pagserbe ng miyembro sang lupon sa barangay. Nahibaluan, iya isa man kapastor ang biktima. Sa amon nga pag-imbestigan, wala man sir mag-isitol sir na bugat nga kung ano-ano sir kay laban na sitol man nila. As of now, unidentified politia po na itong mga suspect. But nagatingwa man kita ng investigasyon na makapita kita sa witness sa information. Mga kapuso, El Nino phenomenon yara na sa 80% nga ma-develop suno sa pag-asa. Mas mabasko nga ulan tugas ang habagat kapag luntad sa dry spells, ginapanghandaan na sang Iloilo City DRRMO. Si Kim Salinas nakatutok.
hindi magpakampante. Ini ang panugyan sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa publiko sa pagsulod sang habagat season kadungan sang El Nino phenomenon. Suno sa Iloilo City RMO, posible pabaskugon sang El Nino ang mga pag-ulan-ulan dala sang habagat kag sang mga bagyo nga magasulod sa pungsod. Dugang pa, apisar sang wet season, posible magluntad ang dry spells kakakulang sa supply sang tubig kung maghagan-hagan ang ulan sumugod sa Setyembre. Let us not be complacent. Kaya tungod, thinking abi nila nga hindi matabo ang El Nino kaya tungod nagsugod ng pag-ulan. El Nino is a long-term climatological event. In moments nga may baskog ng pag-ulan, mas nagabaskog pagid siya. Pero pag pundo niya or lull periods, grabe man kasingkal ang init sang tiyempo naton. Ginatutukan sang Iloilo City RMO ang mga flood-prone kag coastal barangays. Apisar wala pa sang bagyo subong, ginapreparar kag handa na magbakwit anuman nga tion ang pila ka residente sa coastal area sa Barangay Kalaparan, Arevalo. Amon mga gamit din na pang safety namon sa babaw kag sira ng pangita namon nga kagay na di ganing nga na graw ka mo nga sinyo. Hugot man nga gina-monitor sang Crisis Management Council sang Iloilo City LGU ang 25 ka barangay nga natumod nga kritikal ang supply sang tubig. Nagapanugyan ang Iloilo City RMO sa publiko nga magkinot sa paggamit sang tubig. Apisar nga nagaulan-ulan. Kung namunlaw ka balaki, aga gamay man ang tubig. Ito pas tubod naman ang tuburan. Sige-sige ang init, minyar man ang tubig. Nagsugod na butang ang LGU sang static tanks sa natumod ng mga barangay. Meron man kami nga tangki dira sa go na nabutang nga sa city government. Ngayon kaso gidman mera nga kag mera kami na rin harvesting dira sa likod. Mera kami dira nga ti para na sa drinking water. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, yara sa red alert status ang Visayas Grid subong adlaw. Ini ang pagsugod o kung nagsugod alauna sining hapon kag magalawig tubtob alas 7 karon sa gabi. Pagkatapos ini magabalik sa yellow alert status ang grid humalin alas 7 tubtob alas 9 sa gabi. Base sa advisory sang National Grid Corporation of the Philippines, tuman kagamay sang diferensya sang capacity sang grid kung ikumparar sa peak demand. Gani posible nga magkulang ang supply kung madugangan pa ang demand. Nagrekomendar na sang manual load dropping o kung rotational brownout sang NGCP. Gani maghanda sa posible brownout sa inyo lugar. Mga puso, dalago nga papremyo ang nagahulat sa aton kapuso. Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sang entries subtob sa August 7, 2026. Magpadala sang entries para may chance nga magdaog ang mga manugwakal kag sari-sari store owners. Ang pinakaginabantayan yung nationwide promo sa Jimmy Network magapanghatag sa masobra 6 million pesos nga papremyo kag for the first time. May duha ka maswerte nga magapauli sa grand prize nga 2 million pesos tax-free. Magluwas sa grand prize winners, madamo man ang magadaog sa cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners sang 50,000 pesos, 100 winners sang 5,000, kag 280 winners sang tag 1,000 pesos each. Maghulog sa entry sa participating Mercury Drug branches sa Jimmy Regional TV kag radio stations, kag pwede man sa select outlets ang Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake FB accounts o kung scam text. Tutok lang sa Jimmy kung magbisita sa official FB page www.facebook.com/jimmypromos kag microsite promos.jimmynetwork.com/jimmypromos para sa complete mechanics and official announcements. Bantayan. 70 ka estudyante sa Sabang 2 Elementary School sa Caluya, Antique, apektado sa pagsaylo sa bulutuan sa bagong site sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagsaylo sa bulutuan sa isa ka isla sa Caluya, Antique, ginkakibot sa mga ginikanan sa mga estudyante. Duta nga nahamtangan sa daan nga eskwelahan, ginabawi na sang tagiya. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Excited yung nagpadulo ang 70 ka mga estudyante sa Sabang 2 Elementary School sa Barangay Tinogbok sa Semirara Island, Caluya, Antique sa pagbukas ng klase sa Hunyo 8. Apang ang ilakalangkag ang nabayluhan sang kasubo. Inibangod ginapahayag sarado ang bulutuan kag wala sa manunodlo o kon school official nga nagsugata sa kabataan. Suno sa isa sa mga ginikanan, Enero subong nga tuig sang nakabaton sila sang memorandum halin sa DepEd Antique nga dapat hindi pagamiton ng bulutuan bangod delikado ng lugar. Apang wala sila magalaom nga pinal na ini. Humalin kuno sang 2020, makapilaman sila makabaton sang kasubong nga memo apang wala nagakadayon. Bangod wala sa mapakita nga dokumento ang DepEd. Siyempre nalulungkot kami mga magulang. Kasi po may memo sila na mag-face-to-face kami na maghaharap. Kasama po ng mga kagawaran ng edukasyon at ng mga barangay. Ito hindi po nangyari. Kaya po kami nabigla. Depensa sa Schools Division of Antique, ginpaibalo nila mga ginikanan antes ang bugos kapag saylo sa new site sa bulutuan sa amuman nga barangay. 2017 pa nga nag-operate ang bagong nga site, apang ginkonsidera lang ang yara sa old site. Apang subong nga tuig, gin-insesir na sang tagiya sang duta nga ginatindugan sa bulutuan nga bawion na ini. Hindi matuod na wala sang mga teachers. Ngod sang first day of classes sang June 8, 2026. Ongoing nag-start na klase dito sa new school site. Nang daw ginambal nila nga wala kuno nagkanto ang division office yara sa mga record nga kapila na mag-meeting dira sa ila. Suno kay Annalyn, batsihon ang dalan pagkado sa new site. Hindi man sila makasiguro nga tayuyon ang serbisyo sa school bus nga ginatanyag. Apang gintuwad sini nga ang mas madalom nga rason, amo nga kahangawa nga pahalinon man sila sa ila ginatiniran subong. Mahirap po ang kalsada. Hindi maganda ang kalsada. Tapos, babantayan pa po namin sila sa relocation. Hindi po lahat ng mga pamilya doon ay may mga sasakyan. Hindi kami pumapayag na magpa-relocate kasi po, apektado ang aming kabuhayan. Apang sunod sa DepEd Antique, hindi nasakop sa ilang mandato ang issue sa relocation sa mga residente. Sunod sa DepEd, sa mga hindi gid magsaylo, bukas ang Semirara Elementary School sa pagbaton sa mga estudyante. Bukas man ang DepEd Antique sa pagpatigayon sa flexible learning sa apektado ng mga estudyante. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Nagresulta naman sa muddy stream flow ang mamunog nga ulan nga eksperyensyahan sa tinalikdan ng mga inadlaw sa banwa sang Lakas Saliana. Sa video akuha sa pila ka residente, makita nga may mga nag-upod nga bato kagabo sa tubig sa suba kag sapa. Sunod sa Vivokes, ang may iniamo ang nabilin pa nga deposito nga volcanic sediments. Halin sa ibabaw sang bukid sang ulihing nga volcanic eruption. Yes, muddy stream flow ito. Kaya syempre, ma'am, no, nagka-eruption kita from February to March, subong nga bulan, nag-umpisa nga tigululan. So, possible if man ma-wash out ang mga ng volcanic sediments nga natipon, kumbaga, dito sa babaw, no, during the eruption. Mga kapuso, masobra 5,000 job vacancies igatanyag sa Kalayaan Job Fair sa Dole 6 sa June 12. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagalabot sa 5,107 ka job vacancies ang igatanyag sang 58 ka employers halin sa local companies kag overseas sa Trabaho Agad Job Fair nga hiwaton sa isa ka mall sa city proper sa Biyernes, June 12. Pangunahan sa Department of Labor and Employment ang aktibidad. We will be starting at 9 a.m. and ang aton nga mga top vacancies, no, customer service representative, loan officer, production crew. Kutob sa mga luyag nga mag-apply, mahimo nga maka-pre-register online. 743 na ka job seekers ang nakaparehistro. Ganon kagat karami yung nag-apply sa atin, reflecting the strong interest and confidence of our workforce. Magluwas sa job fair, magapatigayon man sang tupad payout sa kaprobinsyahanan. Pagpanagtag sang Dole Integrated Livelihood Program checks, kag may one-stop shop booth man nga ipahamtang. Kadungan man sang selebrasyon sa Kahilwayan, magalunsar man ang ahensya sang World Day Against Child Labor. Upod kay Cyril Loranduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV,
One Western Visayas. Ambulant vendors nga nagaplastar malapit sa Negros Occidental Provincial Capital, ginapakakas ang provincial government bangod nagasablag sa dalan. Nakatutok kay Ring Pedreso. Masami nagatransaksyon sa Negros Occidental Provincial Capital si RJ. Nagasablag kuno sa dalan ang ambulant vendors, ilabi na ang mga nagabaligya sa mga pagkaon. Gani importante suno sa iya nga ipatuman ang clearing sa lugar ilabi na sa North Capitol Road. Mas pabor ko rin magligo ang dalan eh. Kaya mga pangita para kaya dispo sa Bacolod mo. Iniman ang rason sa pagsulat sa Negros Occidental Provincial Government sa Bacolod City LGU. Magluwas nga nagasablag, nagresulta sa mabugat nga dalagan sang trapiko ang ambulant vendors. Gusto bitani namon i-abate digya ang amo ang mga vendors na ano kay paninlo kay higko ng tawon na to mention the security concern pa rin siya. And then ang tawon hindi nakalabay ang mga salakyan hindi man kaano kay hindi nagdipis ang dalan. Hunyo 5 sang nabaton sa LGU ang sulat sa probinsya. Kainas sang aga nagpatigayo na sang clearing kag flushing operations. Apang ginathag sa city legal officer nga magapabilin sa lugar ang vendors nga may permit. We will regulate. No? Dira naman kita towards regulation naman ang CP. Kaya daw kadugay na naman kita. No? Regulations kita. Ang wala special permit kuwaon na mo. No? Basically, they wanted nga palinon kita mga vendors. And for me, that is impliedly questioning the authority and regulatory powers of the Sangguniang Pangulunsod. Talalo pang doon sa pagpadulong sa news team nga naghawa na ang palibot sa Kapitolyo. Lakip sa mga labilin nga vendors si Gilbert nga nagabaligya sang arroz caldo. Nagabayad kuno ini sa masobra 1,000 kada bulan para sa iya pwesto magluwas sa 1,800 pesos nga permit. Di kami kabaligya subong agdi matapos ang bulan namon risto kami mo. Di dire mo ko gakwa pangadlawan namon. Di ko paninon kami de sakit naman sa ulo, di naman ko mangita plastaran. Nagpasalig ang City Legal Office nga hindi malakip sa clearing ang mga kasubo ni Gilbert nga may nagakaigo nga permit sa pagbaligya. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Lalaki arestado matapos na mahog ng sunugo ng ilang balay. Lalaki ginapahayag na addict sa online games kag online gambling. Iniyang gintutukan ni Kim Salinas. Nagauyat sa tangke sang LPG, samtang nagaparigarilyo ang lalaking ini sa video. Makitan man nga may mga botelya ini sa kilid kag may mga bukang botelya malapit sa iya. Ang lalaki sa video ang 31 anyos si John sa Barangay Soc, Arevalo, Iloilo City. Namahog ini nga tutda ng ilabalay kag halitan ang kaugalingon. Biyernes ang udto. Matawa ini nga ginistorya ka mag-surrender. Apang nagpamalibad. Rason nga nagdesisyon ang kapulisan nga sudlo ng yabalay. Manog alas 6 na sang gabi sang tigayon ni naaresto. May tangga isang kaistorya gisa sir. Nami man nga amon nga istorya na apang nagambal siya nga hindi lang kamo sulod kay okay na ko. Pero kita kahawa kita sa nga seguridad. Narecover sa lalaki ang duwa ka kutsilyos kag LPG tank. Napilasan ini sa likod bangod sa pag-aresto sa iya kag hindi tungod sa pagalit sa kungalingon. Ginapayag sang kapulisan nga na-addict ang lalaki sa online games kag gambling. Kulang na ini sa tulog kag wala nagakaon sa gusto. Dugang sang kapulisan, nahimo sang lalaki ang akto bangod wala ginhatag sa iloy sa abroad ang ginapangayo ang motor kag computer. Alin sang una sang bata ko wala gid siya padala sa on sa kwarta bla. Kaya alin siya sa abroad. Kaya mo nagasulod sa paminsaron ko sir. Suno sa isa ka psychiatrist nga base sa mga sirkumstansya, posible may severe depression o nervous breakdown ang lalaki. Sa kasubang nga sitwasyon, dapat hindi pagsupukan ng suspect bangod posible ni mapalala ang sitwasyon. Possible na una ang online addiction or gambling addiction, and then because of that hindi na siya katulog, na lipatan niya na niya basic needs, na depressed ang pasyente, and then sa tuman ka severe sang depression, nag-develop sang psychosis. Pwede man nga ang pasyente depressed para malingaw siya, na try siya nga mag-online games or gambling, and then nalulong. Apang sa pagpangusisa sa kapulisan sa pamilya sang lalaki, wala ini isang record niya mentally ill sa to. Ginpaidalom na sa psychological evaluation ng suspect. Sa piyak sini, ginpasaka ng lalaki sa mga reklamo nga alarm and scandal.
disobedience to an agent of person in authority, kag threat. Plano sa pamilya sang sospek nga piyansahan ang ilay mata. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Pabusa wala sa mga monitor yung malaing niya tiyempo sa sulod kagwa sang Park and Philippine Area of Responsibility. Pero posible man sa gihapon mag-aulan sa pinakabay sa pungsod bangod sa nagalutan niya southwest monsoon o hangin habagat. Basta sa datos sa Metro Weather, dahon siya sa tubtob kasarangan ng ulan sa bilog ng Western Visayas. Posible man ang mabasog ng ulan sa pinakabahin sa Antique kag Iloilo. Mga puso, yari na ang mga balandayan sa The Master Cutter. Mangin clown ang Master Cutter para sa iya new mission. Mangin successful ba lang iya plano? Sino ang bagong amabot sa kabuhi ni Atoy? Bantayan inakaroon sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang nabutang sa Italita na pag-rescue ni Galo kay Isaac Kagshine. Sino ang panibagong karakter nga magabulig sa ila? Bantayan ina sa Task Force Firewall karon 8:50 p.m. sa GMA Prime. Kahapon mga kapuso, masobra 1,000 ka residente ang unang nakabaton sa bulig sa mga apektadong lugar matapos ang nagluntad nga linog sa Sarangani. Masobra 5,000 pa ka mga pamilya ang padayon nga ginahatagan sa bulig. Nagapadayon ang bayanihan gani sa mga gusto nga magpalabot sa bulig, sarang kamo nga magdeposito sa bank account sa GMA Kapuso Foundation o kon magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede man via QR code sa GCash kag Palawan Pay o kon mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada, kag Shopee. Kagina ang mga pinakadalag ko kag pinakaulihi nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tutub-tub subong, matutod nga serbisyo gidlang.